How do you survive bereavement? Live life to the fullest, and when your life is about to end, let it end, but don't end it yourself. Kung gusto ng Diyos na ikaw ay patayin, kayang-kaya ng Diyos. Ngayong araw mga kaibigan ay meron po akong lakad ngayon. At bago ko po simulan ang video na to ay meron po kayong kapupulutan ng aral at meron po kayong matututunan dito. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like, mag-comment para malaman ko po kung saan po nakaabot ang video na to at pakishare na din po. Hindi ko pa po alam kung matutuloy itong vlog na to pero samahan nyo pa rin po ako. Ngayon mga kaibigan ay ngayon ko lang maitutuloy itong aking binabasa na libro na sinulat ni Ed Lapis. Dahil matagal po din naging busy kaya ngayon ko lang din po ito maitutuloy. Ngayon kung babasahin ko po itong mga kaibigan, marami din po kayo matututunan dito at napakaganda po. Ang title po nito mga kaibigan ay I Will Survive. Ito po ang pangalan ng book na to. Nandito na po tayo mga kaibigan sa Surviving Bereavement sa page 217. 6 page na lang po ito. Kaya samahan niyo po ako. Dito po mga kaibigan sa story na babasahin ko ay patungkol po sa Biblia sa story ni Sarah. Genesis 23:1 up to 19 sabi po dito, when Sarah was 127, wow, ang tagal nun mga kaibigan, 127 years old, she died. After Abraham had mourned for her, Abraham buried his wife Sarah. Genesis 25:1 up to 2, Abraham married Keturah and they had 6 sons. Nagkaroon daw po ng 6 na anak. Ito po yung ating pinamagatang get on with life. Nung namatay si Sarah, sabi po dito, ipinagluksa ito ni Abraham ayon sa kanilang kaugalian at inilibing. Pero pagkatapos nun, nag-asawa siya uli at nagkaroon pa siya ng 6 na anak. Anong ibig sabihin nito? Na kung ikaw yung namatayan, kailangan magluksa ka kung gusto mo, pero kailangan ding maglaglag luksa sa lalong madaling panahon. Kung kayo yung mga anak nung namatayan na biyudo o na biyuda kayo, yung mga kapitbahay, payagan nyo naman na maglaglag luksa yung tao. Alangan namang magluksa sila forever. Yung mga chismosa naman, alam nyo, iisang taon pa lang namatay si kumpare. Bakit may kasama ng naghalo-halo si kumare? Inggit lang sila siguro. Mabuti nga kung 6 na buwan na o 3 buwan ay meron na agad. Pero huwag namang after 2 days lang. Ayaw nyo bang makarecover agad yung tao? Gusto nyo bang habang buhay na lang siyang malungkot? Ang lupit ng tao. Ichichismis agad yung biyuda. Kung yung nanay ang naiwan, sumakabilang buhay na yung tatay, ano pa ang loyalty na kakailanganin niya mula sa inyo? Dapat naman may loyalty din kayo sa nanay na nabubuhay pa. Siya ang higit na nangangailangan ng loyalty at support nyo ngayon. Lalo na at kailangan niya ng kahit konting pagtingin. Ano naman ang masama doon? Meron namang naghihingalo na matapos siyang makasama ng 57 taon at inalagaan ng 6 na buwan sa pagkakasakit, pasusumpain pa yung asawa. Huwag mo akong papalitan ha, maawa naman kayo sa mabibiyuda. Ayaw nyo ba siyang malibang? Kayo talaga yung una, yung original at wala nang papalit sa inyo. Pero ayaw nyo na bang guminhawa at sumaya uli ang inyong asawa kahit sa piling ng iba? Total, patay na kayo, diba? Kaya napakahalaga na yung buhay ay ipamuhay ng todo habang nandyan at ipaubaya na sa Diyos pag nagwawakas na. Ngayon, kung gusto mong makasama ka pa ng asawa mo ng matagal, alagaan mo yung buhay mo. Pahabain mo. Kumain ka ng tama, mag-diet ka, mag-exercise ka. Kasi pag namatay ka na, hindi sa minamaliit natin ng kamatayan, puwera ka na, hayaan mo na ipagpatuloy ng mga maiiwan mo ang kanilang buhay. Ecclesiastes 9:5 up to 6. The dead know nothing, even their name is forgotten. Their love, their hate, and their jealousy have long since vanished
Never again will they have a part in anything that happens under the sun. Sabi po dito, kaya kung ikaw, yung byuda at nagigilty ka, naku, baka magalit si daddy kung mag-aasawa ako ulit. Hindi na niya alam yon dahil nasa kabilang daigdig na siya. At kung pagdating mo doon sa kabilang buhay ay inaasahan mong kayo pa rin. Sabi ng Panginoong Hesus, no, in the next life, people do not marry. They are like angels. Si Matthew 22:30. Kaya dapat pinapayagan pang guminhawa yung mga taong naiiwan. Kung pinapahaba pa ng Diyos ang kanilang buhay, hayaan nating maging makabuluhan pa at makulay pa yung mga natitira nilang araw. Huwag natin silang ibibilanggo sa ating selfishness. Iyan ang tunay na pagmamahal. How do you survive bereavement? Live life to the fullest, and when your life is about to end, let it end, but don't end it yourself. Kung gusto ng Diyos na ikaw ay patayin, kayang-kaya ng Diyos. Huwag mo sikaping patayin ang sarili mo. Sabi po dito. Huwag kang makialam sa Kanya. Diyos ang nagbigay ng buhay. Diyos ang babawi. So marami po ang nagpapakamatay. Sila mismo ang pumapatay sa sarili nila. Pero sabi po ng Diyos, huwag kang makialam sa Kanya. Diyos ang nagbigay ng buhay. Diyos ang babawi. Hindi ikaw at lalo namang hindi mo dapat patayin yung iba. Hindi ka Diyos at hindi ikaw ang nagbigay ng buhay. Bakit ikaw ang kukuha? Mali yun. Live life, ibinigay ng Diyos, tanggapin kung binawi niya. Isolid. Pero huwag tayong makialam sa proseso ng Diyos. Ang tungkulin ng isang taong buhay ay pahabain at alagaan ang kanyang buhay. Hindi paiksiin. May loved one ka man o wala, may mama o papa ka man o wala, may kakampi ka man o wala, kailangang mabuhay ka kasi binubuhay ka pa ng Diyos. Ang dulong-dulong ng Diyos, kaya alam niyang dapat ka pang mabuhay. Alam nga namang mas marunong ka pa sa Kanya na binubuhay ka pa niya ay gusto mo nang mamatay. Kailangan maging masunurin ka sa Diyos and then let go when it's time to go. Ecclesiastes 4:9-12, you are better off behaving a friend than to be all alone. Because then you will get more enjoyment out of what you earn. If you fall, your friend can help you up. But if you fall without having a friend nearby, you are really in trouble. If you sleep alone, you won't have anyone to keep you warm. On a cold night, someone might be able to beat up one of you, but not both of you. As the saying goes, a rope made from three strands of cord is hard to break. What is Solomon trying to teach us? Sikapin nyo na magkaroon kayo ng mga talagang karamay, kaibigan kasama sa buhay, at kung hindi nyo masasamahan ang mahal nyo sa habang panahon, hayaan nyo nang may ibang sumama sa kanya pag kayo ay wala na, para hindi naman siya kawawa. Ganyan ang tunay na mapagparaya at may malasakit. Sabi nga na isang kanta, keep another thought in mind, someone's gonna leave, somebody's gonna stay behind, put a little love away. Kanta pala yun mga tol, hindi ko alam ang tono nun eh. Tuloy natin. Pero hindi ito nangangalugan na kahit may asawa ka na ay may number 2 kang nakaabang na pagmamatay yung number 1, meron ka ng reserba. Ibig sabihin lang, put a little love away. Huwag mo ilagay ang lahat ng pag-ibig mo sa iisang tao lang. Dahil pag nawala yung taong yun, wala ka ng ibang minahal, wala ng ibang nagmamahal sa iyo. Nakakabaliw yun. Magandang may special kang mahal at marami kang pagmamahal na ibinibigay sa kanya. Pero nagbibigay ka pa rin sa iba. Kung may mawala man sa kanila, may natitira ka pang kasama at karamay sa buhay. Don't put all your eggs in one basket. Sabi po dito, malaki ang puso ng tao na ibinigay ng Diyos, kaya maraming kasyang tao doon na pwedeng mahalin, hindi lang isa. Doon sa mga nag-aasawa, huwag niyong kakalimutan, may magulang kayo na dapat niyo pa rin patuloy na mahalin. Hindi yung inilipat niyo ng lahat sa asawa niyo ang pagmamahal na parang nakalimutan niyo na meron pa kayong mga magulang at mga kapatid. Kailangang hati-hati. Malaki ang puso ng tao na ibinigay ng Diyos, kaya maraming kasyang tao doon na pwedeng mahalin, hindi lang isa. Kaya dapat marunong ka rin magmahal ng kaibigan, kapitbahay, kababayan, maging ng kalikasan. God is love. There is so much love planted in our hearts for many things and many people without the necessity of stealing from one to give to the other. There is enough to love to go around.
Do not put all of your love in just one heart. So be a friend to be very, bigyan natin ng special attention yung namatayan, hindi lang during the lamay and the living. Ang tunay na sakit ng kamatayan ay dumadalaw pagkalibing. Pag wala na yung mga ilaw at yung mga tao, doon nararamdaman. Yun ang oras na dapat tayong dumalaw kung malapit tayo sa pamilya. Yun ang oras para yayain kumain sa labas o mamasyal yung naiwan. Yun ang oras na kailangan ang ganong pag-aalala. Yun ang tunay na pakikiramay. Hindi yung sumasabay ka sa ang dami-daming tao na paulit-ulit na nagtatanong, ano ba ang nangyari? At yung pobreng namatayan ay parang tape recorder na uulitin na naman ang buong pangyayari. Kaya dahil high-tech na tayo, record na lang para mamaya may dumating. Eto ang istorya. Play mo na lang sa iPad. Pagod na kasi yung naulila sa kaulit ng kwento. Kung sa bagay, may therapeutic effect din yon dahil sa kaulit ng kwento, namamanhid na yung namatayan at nawawala na yung sakit. Pero kailangan mag-minister pa rin sa mga naiwan kahit tapos na ang libing. Romans 12:15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Makipagsaya sa masaya at makiramay sa mga nalulungkot. Alam nyo kung ano ang isang magandang goal sa buhay? Imbis na maghanap kayo ng gimmick at walang katuturang happening, humanap kayo ng madadamayan. Sino ba ang pwedeng damayan ngayon? Malakas ako ngayon. Masaya, meron akong love to give. Sino kaya ang pwede kong bigyan? It's a very godly mission. Para naman doon sa mga mauna na, let those who will survive you get on with their lives. Huwag niyong pasumpain kasi ang mahirap doon sa mamamatay, pinapakailaman nila pati yung buhay ng mabubuhay pa. Siya, siguro kaya niyang sumumpa dahil mamamatay na nga siya. Yung mabubuhay pa, ang dami pang may iba sa timpla ng buhay nila. Bakit mo naman papasumpain? Unfair. So kung kayo yung maghihingalo, huwag kayong magpasumpa kung kani-kanino. Anak, pag wala na ako, mamahalin mo lahat ang mga kapatid mo ha. Ikaw na ang bahala sa kanila. Susumpa ngayon si kuya. Yung mga kapatid pala ay mga spoiled at batugan at wala nang ginawa kundi mong blackmail. Kuya, yung sumpa mo kay nanay ha. Pag hindi ka na nakatimpi, patay na si nanay, hindi na niya alam. Kaya pwede na akong makalaya dahil mga abusado kayo lahat sa akin. Be fair. Kahit ikaw yung mamatay, huwag ka masyadong magdrama. You are not a special cause because everybody dies. It is only a matter of time. Be spiritual about that because that is really a spiritual exercise. Ang lagi lang kasi nating nakikita yung physical side. Ang nakikita lang natin ay nag-iba ang kulay ng bangkay, namutla, tumigas ang katawan, lumamig kaya ang iniisip natin lagi ay very physical yung death. But if you would understand, if from a spiritual point of view, mag-minister pa rin sa mga naiwan kahit tapos na ang libing. Even when you are clouded by emotion, hilam na hilam ka sa luha, malabo ang iyong pag-iisip, mas gagaan ang pagtanggap sa lahat ng yan. Do not feel guilty for letting go. Yung iba naman kasi 3 taon nang nasa loob ng cabinet, yung mga damit nung namatay, pero hindi nila maalis-alis dahil nagigilty. Magtira lang kayo ng konting souvenir para kung gusto nyong magdramang bukid, pwede nyong yakap-yakapin yung barong Tagalog. Yung iba naman ay baka pwede pang pakinabangan ng iba. Mas bibigyan natin ng magandang alaala yung namatay kung pinakinabangan ng iba yung gamit niya kaysa nandyan lang at nakatambak. At nakakalungkot naman talaga yung meron kang nakasama ng matagal na panahon sa kwarto mo, pero ngayon tuwing papasok ka doon, yung mga damit na lang ang nakikita mo. So, you let go. Finally allow others to die when they must. Death is not the end. It is only the beginning of our eternal life. With the Lord, comfort each other with His words. Okay mga tol, dito na rin nagtatapos ang video na to. Okay, bago ko tapusin to mga tol, wala na. Tapos na tayo. Tapos na ang buong book na binasa ko. So, I will survive. Okay, makakasurvive tayo sa lahat ng ating pinagdadaanan kasi mabiyaya at lagi nandiyan ng Diyos at hindi niya tayo iniiwan kahit tayo yung nagkukulang sa Kanya.
Okay, sabi ng Hebrew 9:27, itinakda sa isang tao minsan mamatay, pagkatapos ito ay paghukom na. Natutunan ko dun mga tol, habang malakas pa tayo at habang nabubuhay pa ay ibigay na natin at ipagamit natin ang ating buhay sa Diyos habang tayo malakas pa. Okay? Minsan lang tayong dadaan dito sa mundo na to mga tol. Pagpantay at pagpikit, pagmulat ng ating mata, nandun na tayo sa harapan ng Diyos. Ano ang maiharap natin sa Kanya? Kaya mahalaga mga kaibigan na magkaroon ng titak sa ating puso, si Kristo. Hindi lang isang titak lang, kundi buong puso. Okay? Sabi ng Bible, itinakda sa isang tao minsan mamatay. At pagkatapos ito ay paghukom na. So anong ihaharap natin kapag hindi tayo naglingkod, hindi tayo naabutang naglilingkod sa Diyos? Okay, sabi ng mga Aral 3:1, lahat sa mundong ito ay may kanya-kanya at may takdang panahon. Sabi po ng Psalms 90 verse 6, in the morning, it flourishes and grows up. In the evening, it is cut down and withers. So, ang buhay po natin ay parang bulaklak. At darating ang panahon ay nalalanta. Kaya kapag inuna po natin ang kaharian at kalooban ng Diyos, lahat ng bagay na pangangailangan natin ay ibibigay po niya. Naway meron po kayo natutunan. Like, comment, para malaman ko din po kung saan po nakarating itong video na to. At pakishare na din po. Marami pong salamat. Peace out and God bless.